Hello guys! Good day to everyone. So excited ako i-share sa inyo ito. In this training, ituturo ko sa inyo how to encode 1 to 15 accounts in Workplace. Okay, step by step ko itong ituturo para sa inyo. Okay, so simulan na natin. First is pupunta tayo sa workplaceph.com. Ito ang official website natin. Ulitin ko, workplaceph.com. Okay, for phone users, please use Google Chrome browser. Ayan ang gagamitin natin. Tapos, click nyo itong tatlong dot sa gilid. Then, sa menu, lagyan nyo ng check itong desktop site. Okay, click nyo yan. Okay. Sign in tayo sa account natin. Click sign in. Okay, pag naka-sign in na tayo, click lang natin itong sa left. Ito ang kiklik natin, ang view genealogy. Okay, pag-click natin yan, bababa. Click natin itong binary tree. So, dito makikita na natin ang main account natin. So, bali dito makikita nyo ang accounts ko. Naka 15 accounts po ako. Perfect structure ito. So, ngayon mag-register tayo ng new members natin from 1 account, 3 accounts, 7 accounts, hanggang 15 accounts. Okay, for example, gusto ko siyang ilagay dito sa 15th account ko. Kung naka 1 account kayo din, ilagay nyo lang sa left or right. Okay, kung ano yung bakante, dito makikita nyo naman. Okay, so click lang natin ito, itong 15 account ko. So dito, ito makikita nyo na add. Okay, left at right. So, ito, click natin itong left, magsisimula tayo sa left, click add. So, dito makikita nyo itong add account na kulay green. Ibig sabihin, pag add account, sariling account po natin yan. Since mag-register tayo ng bagong member natin, i-click natin itong new affiliate. Click natin yan. Okay, so ito lalabas agad yung sponsor name. Ang naging sponsor name niya ang main account ko, yung pinaka first account ko. Tapos ito yung placement, yung 15th account ko. Okay, kung naka 1 account kayo, ito lang yung username nyo lalabas dyan na sponsor. Okay? Tapos yung placement kung saan nyo ididikit. Pwede nyo rin itong ilagay yung 15. Okay? Yan, yung sponsor name. Kunyari gusto nyo yung maging sponsor yung 15th account nyo or kung pang ilang account nyo, pwedeng ganyan. So, ganyan ang gagawin ko para makita nyo din sample. So, position, nasa left. Automatic na kasi yan. Then, pag may kaparehas na yung username already exists. So, kailangan nyo gumawa ng username. Dito yung ilalagay yung details ng bago nyong member. Okay, so, delete natin ito. For example is, ilalagay ko dito si baby ko. Kisses Romano. Okay, then password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan muna ang gamitin yung password na ibibigay nyo sa kanila. Then, pag login po nila, sa kanila papalitan yung password. Itong sa username, ang advice ko dito is, be sure na yung name ang ilalagay nyo at apelyido. Then, wag nyo na po ito lalagyan ng number. Okay? Importante na wag nyo pong lalagyan ng number itong username. Kasi mamaya, pag nag-add kayo ng account, automatic maglalagay lang number yung system. Okay? So, papakita natin mamaya yan. Tapos, first name, Princess. Yung, ano pala, tawag dyan, yung middle name. Be sure na middle name ilalagay nyo, ha? Hindi yung initial lang. Kailangan complete. Okay? Para maliwanag po yan. Kailangan complete name para pag isa-send yan sa payout, mas madali. So, gender, female, mobile number. Itong mobile number, be sure din na tama itong ilalagay nyo. Sa sample ko na lang to. Okay.
Tapos email. Ito naman, email ko na lang ilalagay ko dito. Be sure na kukunin nyo ang tamang email na members nyo. Okay? Hindi pwedeng mali kasi pag nag-invalid yan, hindi nyo sila may register. Okay? Be sure na tama ang email na ilalagay nyo. Working email. Okay? Active email dapat. Pwedeng Yahoo or Gmail. Tapos ito naman secondary payment receiver. Ito yung nagustuhan ko sa system na to, sa business to. Kasi lalo na para sa OFW, pwede po natin i-pay out sa kamag-anak natin yung earnings natin. So, ito ang purpose ng secondary payment receiver. For example, ilalagay ko dito yung misis ko, si Sharon May Santos Brown. So, kunyari, OFW ka, tapos gusto mo ma-pay out ng kamag-anak mo or asawa mo yan sa Pilipinas, so dito mo sila ilalagay. So, ilalagay mo din yung tamang contact number nila. Yan. Pag na kumpleto mo na yan, double check mo. Okay? Then, click next. So, dito ilalagay na natin yung EPIN number, tsaka EPIN security. Papakita ko sa inyo ang itsura. Ito na yung PIN. Okay? Ito yung makikita nyo itong PIN. Itong una yung PIN number. So, right click then copy. Then, lagyan natin dito. Right click then paste. Be sure nyo na walang space sa unahan at sa likod ng code. Okay? Para sure na sure. Then, balik tayo sa may list. Itong second code ay yung magiging PIN code, security number niya. Sige. Right click then copy. Okay, double check nyo ulit. Ganyan. Makikita nyo may space siya sa dulo. I-backspace nyo para walang space. Then, click verify EPIN. So, EPIN is valid. Click finish. Okay, so finish na. Okay. So, bumalik dito sa main binary structure ko. Para makita natin, click ulit itong 15th account ko. So, ito na si Kisses Roman. Okay? So, ibig sabihin, activated na yung account niya kasi nandiyan na siya. So, para mag-add tayo ng account niya, magla-login tayo mismo sa account niya. Okay? So, lalag out muna ako dito sa account ko. Okay, so, ayan. Ito na, didiretso na ako magla-login. For example, na member nyo ito, mag-login lang kayo sa account nila. Okay, para ma-add nyo yung account. So, pag na-activate na account nila, automatic, meron na itong 500 pesos. Okay? So, pag sign in pa lang, meron na agad yung 500 pesos. Okay, so, para ma-add account, ito, view genealogy. Actually, dalawang types to para mag-add. Pwedeng dito, click mo itong my accounts, add account. Pwede ka dyan mag-add ang account. Pero dito, sa view genealogy, mas madali mag-add ng account dito. Kaya, I recommend na click mo na lang ito. Click mo yung binary tree. Okay, so ito na. Mag-add na tayo ng account. Unahin natin yung left. Add account. Ngayon, i-click mo na itong kulay green. Mag-add tayo ng account niya. So, ang magiging sponsor, automatic si Kisses Romano. Okay? Tapos yan, i-click next mo na lang yan. Then, username, tingnan mo, kaya in-advise ko kanina na huwag ka na maglagay ng number sa first, sa main account nila, kasi automatic, tingnan mo, magkakaroon siya ng number, 02. So, mas pinadali talaga ng system na to yung gagawin natin. Okay, so, click next. Tapos, automatic, yung PIN na lang ang ilalagay natin agad. So, ito, save. Copy natin itong PIN. Right click, copy, then paste.
Okay, again, tanggalin mo yung space sa likod or sa harap ng code para sigurado. Then, balik tayo, kung natin yung security pin. Copy. So, yan. Paste. Makikita, verify nyo na ang ipin. Okay, makikita may space to. Backspace mo lang yan para wala space. Verify ipin. Okay, so continue. Finish. So, ganyan lang siya kadali. Sobrang dali. So, ang bilis mag-add na accounts dito. Sobrang dali. So, add tayo agad ng third account niya. Click mo agad itong add account. So, yan. Ayan agad ang sponsor, yung main account niya. Right click na agad. Click next. Tapos, ito na naman, may number na agad na 03. Diba? Ang saya-saya. Napadali talaga. So, click next. Tapos, lagay ulit tayo ng code. Okay. Paste. Paste. Tapos, alisin na agad yung space. Check mo din kung may space na. Okay, verify if pin. Then, finish. Click finish. So, ayun na. Makikita mo na. Meron ka na agad 3 accounts. Registered na yung 3 accounts. So, ganun lang din ang gagawin. Okay, hanggang 15th account yan. So, 1, 2, 3. May numbering na yan. I-dire-diretso na natin hanggang 15 account. Click. Okay, dito sa sponsor pala, ito. Makikita nyo sponsor name. Kailangan, ilalagay mo to kaparehas nito. Okay? Kung ano yung nandito, copy mo na lang to. Right click copy. Then, paste. Okay, kailangan yung sponsor name nito ng fourth account mo ay yung second account mo. So, ganyan ang gagawin mo. Kailangan magkaparehas to. Okay, then click next. Okay, automatic may numbering na siya. Click next. Okay, so i-activate na natin siya. Paste, tapos alisin natin yung space dyan. Verify ipin. Then click finish. So, ayan na agad. Andyan na yung fourth account. Okay, tapos sa fifth account na tayo. Click natin to. Then, add account. I hope na nasusundan nyo mabuti, okay? Kasi napakahalaga nito. Sa sponsor information, kailangan parehas yun nandito. Okay? Tapos, sa sponsor username, i-paste nyo lang dyan. Kailangan parehas yan dyan. In placement, right click, automatic na yan. Then, may number na ulit, automatic. Then, click next. Kung wala man lang, kung walang number na lumalabas dyan, be sure na lalagyan nyo ng number. Okay? 0, 1, 2, 15. Ganon. So, nasa pang-fit na tayo. Copy. Then paste. Verify nyo lang ipin. And click finish. Okay. So, ang magiging sponsor naman na 6th account natin is si 03 Crisis Romano 03. So, click natin ito. Okay, click add account.
Okay, ang gagawin ulit, kopyahin mo to, nasa ibaba, highlight mo, then right click, copy, then paste mo dyan. Then, click next. Automatic, may number na agad dyan. Kung wala, lagyan nyo na numbering, okay? Sunod-sunod talaga siya. Then, copy. Click natin ulit yung next. Then, code. Okay, may space ulit dito. Tanggalin na space sa dulo. Verify ipin. Then, click finish. Sobrang bilis. Okay. Ayos na ayos. So, andito na tayo sa my 7th account. 7th account natin, ang magiging sponsor niya itong si 03 number, yung 3rd account. Ganun din. So, click add account. Okay, ganun din. Copyahin natin to. Sa baba, right click, then copy. Then, paste natin dyan. Parehas na yung sponsor username at saka placement. So, click next. Then, may numbering na ulit yan. Then, click next. Then, 7th account, 7th code na. So, yan. Right click, yan, paste. So, may space na naman sa dulo. Tanggalin natin space. Yan. Verify ipin. Ang pinakamahalaga dito, okay, yung space sa unahan. Kailangan walang space sa unahan. Okay? Then, check nyo din sa likod. Tsaka sa dulo. Okay, then, verify ipin. Valid. Click finish. Okay. So, ngayon, makikita nyo yung meron na tayong active 7 accounts. So, kumpletuhin na natin to. Pupunta na tayo sa 8 account. Ang 8 account natin, ang magiging sponsor niya, si 04. Click add account. Then, kopyahin natin ito. Kopyahin ang placement username. Ilalagay natin sa sponsor username. Okay. Then, click next. Automatic, may number na daan ulit yan. 8 account na 08. Kisses Roman 08 na. Click next. Then, sa pin na ulit tayo. Pin code sa 8 account. Copy. Then, Ctrl B, paste. Verify ipin. Okay, then finish. Then, continue tayo sa 9th account. Ganun pa din. Ito pa rin ang magiging sponsor si 04. Click add account. Then, ganun pa din. Itong nasa ilalim, placement username, ilalagay natin sa sponsor username. Okay, click next. Automatic username na niya, may numbering na. Again, kung walang number, lagyan nyo lang, okay? So, ito na. 9th account. Copy natin yung code. Then, paste. Copy. Okay. Yung spaces. Verify ipin. Click finish. Then, and so forth. So, dito na tayo sa pang 10th account na. Sa 10th account natin, 10 account niya pala. Ang 10 account niya, ang magiging sponsor si 05. He's a 05. So, add account. Again, copyhin natin itong nasa ilalim. Right click, copy, then paste. Then, click next. Then, lagay kayo ng number. Meron na numbering yan. Automatic number 10. Then, copy natin yung code. Gilid. Paste.
Then, paste, alisin yung space, verify EPIN, then click finish. So, ganun lang, publish lang tayo na publish. Again, yung pang 11th account, sponsor niya pa din si 05. Okay, click add, tapos click add account. Again, copy natin si placement username. Okay. Then, click next. 11th account na to. May number na siya. 11. Tapos, copy. EP number. Security code. Security. Pin. Space. Verify. I-click. Finish. Boom. Ayan, tapos na yung 11th account. So, dito na tayo sa 12 and 13 account. Ang 12 account natin, magiging sponsor niya si 06. This is Romano 06. So, click add. Add account. Okay, again, copyhin natin tong placement username, ilalagay natin sa sponsor username. Then click next. Then may number na siya, 12. Then, ilalagay na natin yung codes. Right click, copy, paste. Then, highlight. Right click, copy, then paste. Verify EPIN. Click finish. Okay. Nasa 13th account na tayo. Ganun pa din. Si 06 ang magiging sponsor nito. Click add account. Okay. Copy natin yung placement username. Then, click next. Tapos, number 30 na yan. Click next ulit. Then, copy natin yung code. Copy. Right-click, paste. Then, copy ulit yung security code. Ayan. Verify EPIN. Then, finish. Yun. Konti na lang. Tatapos na tayo. So, itong 14 and 15 account, ganun pa din. Ang magiging sponsor niya, itong 7th account niya. Okay? So, click add. Click add account. Itong kulay green. Then, copyin ulit natin itong placement username. Lagay mo lang dyan, paste mo lang dyan. Then, click next. Then, may number na siya, 14th na. Malapit na tayo matapos. Content tiis na lang, my friend. Ayan. Just copy natin itong code. Okay, right click, paste. Then, paste. Verify. And click finish. Dito na tayo sa 15th account. Nagmamadali ako. Okay, may 15th account pa pala. So, ito, copy natin ito. Paste as sponsor username, same. So, click next. Ito na, 15th account at last. Natatapos na tayo. So, click next. Then, copy na lang natin yung PIN code.
Tapos, ilalagay na natin itong PIN number. Right-click, copy, then paste. Okay, so may space sa likod. Tingnan yan, backspace niya. Kailangan walang space para sure na sure. Okay, click verify PIN. Finish to continue. Click finish to continue. So, at last, ngayon meron na tayong 15 accounts. Okay, ito ang pinaka-maximum sa workplace. So, kung mag-register kayo ng one account, ganun yung process. Tapos, pag mag-register kayo ng 3 accounts, tapos 7 accounts, ganun din ang process na gagawin nyo. Okay? Tapos hanggang 15 accounts. Be sure na ganun yung susundin nyo para sa multiple accounts. Ang tip ko lang din, kung sasali pa lang kayo, be sure na mag-position nyo agad yung accounts nyo. Kung kaya nyo na mag 3 accounts, kung kaya nyo na mag 7 accounts, up to 15 accounts, mas mabuti kasi masisecure nyo yung slots. Kasi pag naka-perfect structure kayo, mas napakalaki ng advantage pag humataw na kayo at dumami na yung mga members sa baba nyo. Kasi grabe yung passive income na pwede nyong kitain dito. Again, so I hope may natutunan kayo dito. Pwede nyo i-like, i-share itong video para mapanood ng iba nyong members. Abangan nyo po yung mga susunod na videos na gagawin ko about sa workplace para matutunan nyo at ng mga members nyo ang mga dapat nating gawin. Again, this is Coach Lyndon Romano. Pwede nyo pala akong isubscribe sa YouTube channel ko. Search nyo lang Lyndon Romano, madali nyo lang ako makita dyan. Subscribe lang kayo para maka-receive kayo ng mga videos. Click nyo rin yung notification bell doon sa YouTube para ma-notify kayo anytime mag-upload ako ng videos. For now, ito lang muna. I hope na makasama ka namin dito. At alam ko magiging maganda din ang future mo dito. Tiyagalan talaga. Huwag kang titigil. Okay, again, this is Coach Lyndon Romano saying na huwag kang titigil para sa pangarap mo, lalo na sa pamilya mo. Okay, see you in the next video. Thank you and God bless.